Hello po guys, so magandang araw po sa lahat. Today's video po, isi-share ko sa inyo kung paano ba tayo individually mag-serve to God using our own free will. So, when I was in a soul level, naranasan ko mag-serve to God. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ba mag-serve to God using our own free will. Meron po tayong tatlong litra na powerful pagdating dito sa physical human world. Yun ay ang salitang I am. Kapag ginamit po ng isang individual na tao ang salitang I am, ibig sabihin po, andun yung pagiging totoo mo, yung honesty mo sa bawat salita mo, yung pagiging sincerity mo sa sarili mo, yung lahat ng pagiging positibo mo, positive attitude, positive energy, andun na po yun, lahat ng positive word, andun po yan sa salitang I am. Kapag ginamit po ng isang individual na tao yung salitang I am. At ang salitang allowing naman, ito po ay ang salita na ginagamit in this physical world para parang as a human kasi meron tayong physical human body and human soul. When we use a word allowing, ibig sabihin, as a human body, we give a permission to our soul, especially kapag gumagamit po tayo ng mga energy healing, energy cleansing sa soul level. If willing po tayo i-absorb yun, kailangan po natin bigyan ng permiso yung soul natin to receive energy healing and cleansing. Yun po yung purpose ng salitang allowing. At in this physical human world, in our daily life, wala pong mananakit sa atin individually kung hindi po natin inalaw sila na saktan tayo. So that's the purpose ng salitang allowing in this physical reality and sa soul level, yung purpose nila. So, to be a servant of God, dapat po kasi ang isang individual na tao ay pure yung puso mo, you have a pure intention, you have a pure heart. Dahil po, dapat ang isang individual na tao na magiging servant of God, dapat malinis ka. Dahil si God is a pure love. Hindi mo kayang makita si God kung ang puso mo ay hindi malinis. So, to clean our soul, kailangan po ay matuto po tayo individually mag-repentance. Yun ay magpapatawad po tayo since childhood natin. Kailangan po natin patawarin lahat ng mga taong nanakit sa atin. Dahil po yung salitang forgiveness is the only word na kaya niya po i-healing yung mental and emotional ng isang individual na tao dulot ng trauma as a human experience natin. Pagdating sa soul level, ito po ay cleansing sa energy field natin sa soul level. Dahil po ang salitang forgiveness is the only word na kaya niya po i-transform yung hatred, yung anger into a pure love. Kung bakit ito ay cleansing sa soul level, healing sa physical human body natin. Dapat ang isang individual na tao to be a servant of God, mayroon na siyang purification of human body and human soul para makita mo kung saan si God. At para po ang isa kasing individual na tao na willing to serve God, dapat detach ka sa all material needs mo, sa lahat ng mga makamundong mga bagay-bagay, dapat detach ka. Dahil po si God ay hindi po siya, yung mga material things na yan ay hindi po yan nag-i-exist sa mundo ni God. Because God is a pure love na kaya po nating maramdaman. Pero yung doon kasi sa soul level, kaya mo din makita. Pero kailangan, iba kasi yung
way na makita mo si God. Kasi parang you look inward. Kung parang nag-i-inner focus ka. So, once na ang isang individual na tao ay nag-detach ka na sa lahat ng mga makamundong bagay-bagay o yung mga makamundong mga needs natin, ibig sabihin po is when a person na nakafocus ka sa heart chakra mo, sa heart mo, kung nag-inner focus ka dahil nga meron ka ng peace of mind. So, ibig sabihin pag may peace of mind ka kasi, detach ka na talaga sa lahat ng material things mo, lahat ng material needs mo. So, your only focus is to your own feelings, to your own heart. Kung bakit, sa soul level, every event, meron po yung visualization, meron po yung feelings. Kaya once we focus to our heart and halimbawa we serve to God, so ganito lang po yung sasabihin natin when we want to serve God. Kailangan natin bigkasin yung salita. I am allowing myself to use my free will to serve God. So ganun lang po yung tamang pagbigkas, and you need to focus to your heart experience mo. Kung pakiramdaman mo sa sarili mo, ano yung pakiramdam ng energy sa paligid mo. Kasi ako, one time na ginawa ko yun, ang pakiramdam po doon ay yung parang I visualize a lot of angel na nag-surround kumbaga parang pinalibutan ako ng maraming angel talaga. Tapos yung feelings ng energy na dala nila is happiness and love. Na yung happiness talaga sa puso ko is overload siya. Na kahit na at that time na nalulungkot ka, parang bigla kang sumayan, hindi mo alam na kung ano pong nangyayari, bakit ramdam na ramdam mo yung kaligayahan na overload. So yun yung feelings na energy nila once na andyan sila sa tabi mo, andyan sila malapit sa iyo. Yun po yung pakiramdam na merong love lights energy na malapit sa iyo. Yung dala nila na energy is happiness and love. Ang sarap-sarap po talaga sa pakiramdam. Kasi ramdam na ramdam mo yan sa puso mo once na mag-inner focus ka. So yun po yung mararamdaman ng isang individual na tao kapag nagsiserve to God ka. Dahil ang tao na serve to God ang pinili as a service ay dapat yung puso mo ay puno ng kabutihan. At kapag naman ang kasi yung kumbaga sa soul level is mabilis lang po kasi yung kasi sa soul level kasi, madali lang mag-jump yung timeline natin. Every timeline kasi, different experience yun, different event. Kung magiging aware lang po tayo sa iniisip natin. Dahil po at thoughts of human is, nag-create tayo ng energy every thoughts natin. So, when I was in spirituality dahil nga sa twin flame journey ko, kung bakit dati ay nag-enter ako sa soul level to gather a knowledge and understanding dahil yung sa twin flame journey ko. Dahil dati gusto ko talaga is yung magkaroon sana ng happy ending yung twin flame journey ko, na sana siya yung magiging asawa ko dati, na magkikaroon ako ng boyfriend, ganun na yung iniisip ko dati. So, at that time na nag-isip ako, halimbawa, at that time na inisip ko na yung twin ko, kahit na ngayon, halimbawa, nag-service to God ako. Tapos, inisip ko yung twin ko, automatic po yun, nag-jump po yung timeline ko into a service to other. Dahil once na mag-serve to God ka, dapat focus ka lang kay God. Dapat yung isip mo ba, andun lang lagi, yung nakikipag-usap ka lang sa Kanya lagi. Yun po yung paraan na parang mag-stay ka sa timeline na service to God. Dapat 100% focus mo is nasa heart mo, nasa heart chakra natin. As we have a 7 chakra sa katawan natin, which has in a physical body is only a part of our organ
sa katawan natin, yung chakra na yan na tinatawag ay, yan naman ang tawag sa soul level. So, sabi ko nga, iba yung knowledge sa physical human body, iba yung knowledge pagdating sa soul level. So, makakaroon ka lang talaga ng fully awareness sa soul level when you are focusing to your own heart. Dahil yung heart ng tao, ang napoproduce niya po is a higher energy of love and lights. Dahil dyan din po tayo makakakonect kay God. That's the only way na makakakonect tayo, na may way tayo na makikipag-usap kay God through our heart individually. So lahat po tayo, pwede tayo mag-access as long as you don't limit yourself. Dahil lahat po tayo, andyan yung puso niya sa atin individually. But the problem is, hindi po lahat ng tao ay malinis pa yung puso. Dahil once na nag-cleansing ka na ng energy mo, mayroon ka ng purification of human body and human soul, kaya mo mag-connect kay God. Kaya mo makita kung saan si God. Dahil kaya mo siyang mararamdaman. Pero kasi pure love si God, so kumbaga, ang makakakunik lang talaga kay God is those individual human na may pure intention. Dahil yun, malinis siya. Hindi siya pwedeng, kumbaga, ang malinis, hindi din naman kasi sila is a pure love. Hindi sila pwede na magmingle sa, kumbaga, kung para lang yung maihambing mo sa puti at saka yung parang dikulay na damit na hindi pwede sila mag-mix together dahil mamamantsahan na yung puti, diba? So, ganun lang po yun sa energy field natin. Pag sa energy field kasi natin, iba yung feelings ng light and love, iba yung feelings ng darkness. So, ang feelings kasi sa love and light energy ka is full of love and happiness. Kapag nasa darkness naman, yung feelings doon ng energy nila is sadness, pain, anger, hatred. So yan po yung feelings ng energy ng darkness. Kaya si God, andun lagi siya sa love and nagbibigay po sa atin ng courage, strength, joy, happiness. Yun, dun yan sa energy ni God. Kaya each of us individually ay may karapatan at kaya po natin i-access yung happiness na yan na naglalast forever when we learn to do a forgiveness at magkaroon tayo ng purification of human body and human soul. Kaya huwag niyong limitahan yung mga sarili niyo dahil lamang sa mga limited beliefs na tinuro sa atin. Try to explore. Kailangan magiging curious sa sarili mo to explore kung ano ba yung mararamdaman mo. Dahil sabi ko nga kayo, parang ako kasi, mag-share ako ng knowledge and understanding ko according sa experience ko. Dahil yan yung ginawa ko. Nag-undergo po ako sa natural ascension. The ascension is when yung purification ng human body mo and human soul, when you align it, that's what you call ascension. Dahil at the time of ascension, yan na po yung align yung puso mo at isipan mo. Hindi na sila nagtatalo. So, yan yung mangyayari kapag nagkaroon ka na ng proper way o nagkaroon ka na ng ascension of your soul and physical body.